Huy, kumusta? Tara, pag-usapan natin ang pera. Pero hindi yung pambudget lang para bukas ha. Ang pag-uusapan natin ay yung kwento ng pera mo, sa buong buhay mo, mula sa pinakauna mong sahod hanggang sa golden years. Silipin natin ang financial blueprint para sa bawat Pilipino. Game ka na ba? Simulan na natin. Naranasan mo na ba yung ganitong feeling? Yung tipong pagod na pagod ka na sa trabaho, sa pagkayod, tapos pagtingin mo sa ipol mo, parang walang nangyayari. 'Di ba? Itong quote na to, para kang nag-alaga ng manok, tapos nung nangitlog, ang nakuha mo lang ay yung balat. Grabe, sapol na sapol yung frustration ng marami sa atin. Ikaw yung nagpakahirap, pero bakit parang balat lang ng itlog yung bumabalik sa'yo? Sige nga, tanungin mo yung sarili mo habang ikaw ay nagpupuyat, nagkukumut, at nagtatrabaho ng husto. Yung pera mo, anong ginagawa niya? Natutulog lang ba yan sa bangko? O nagtatrabaho rin ba siya para sa'yo? Yan yung napakahalagang tanong na kailangan nating sagutin. So, isipin mo to na parang isang paglalakbay. Susundan natin ang bawat yugto ng financial life mo at sa bawat stop, bibigyan kita ng mga simpleng tools at kaalaman na magagamit mo kaagad. Tara, samahan mo ko. Okay, first stop, dito tayo sa simula, yung mga unang taon mo sa workforce. Ang mission natin dito, gisingin yang nanututulog mong pera at gawin kang isang certified smart saver. Tingnan natin yung dalawang klase ng bangko. Sa isang banda, andyan yung mga traditional banks. Isipin mo, ang dami nilang building, ang daming empleyado. Kaya ang taas ng operational costs nila. At saan nila kinukuha yung pambayad dyan? Sa interest na dapat sana ay napupunta sa'yo. Ngayon, sa kabilang banda naman, andyan ang mga digital banks. Dahil halos lahat online, ang laking natitipid nila. At yung natipid na yun, ayun, naibabalik sa atin sa forma ng mas mataas na interest rates. Alam ko, ang unang tanong palagi, teka, safe ba yan? At ang sagot dyan ay isang malaking oo. Kasi yung PDIC o Philippine Deposit Insurance Corporation, tinaasan na nila ang insurance coverage sa 1,000,000 piso na per depositor. So ang totoong risk ngayon, hindi yung teknolohiya. Ang tunay na risk ay yung manatili tayong kontento sa kakarampot na interes. At para mas malinaw, tingnan natin sa numero. Halimbawa, may 50,000 pesos ka. Kung yan ay nasa isang traditional bank, sa loob ng isang taon, ang kikitain mo ay mga 30 piso. Pambili lang yata ng isang pirasong candy. Pero tingnan mo yung diferensya sa mga digital banks. Yung parehong 50,000 pesos, posibleng kumita ng libo-libo. Ayan, yan mismo ang ibig sabihin ng pinagtatrabaho mo ang pera mo. So, paano magsimula? Sobrang simple lang, 2 hakbang. Una, mag-download ka lang ng app ng isa o 2 digital bank, tapos magbukas ka ng account. Pangalawa, at ito yung game changer talaga, iset up mo yung automatic transfer mula sa payroll account mo. Kahit maliit lang yan, kada sahod. Bakit? Para wala nang isip-isip. Bago mo pa man makita yung pera, na-save mo na. Ang sistema ang nagtatrabaho para sa'yo. Okay, next stage. Level up na tayo. Mula sa pagiging isang smart saver, aakyat na tayo sa pagiging isang savvy planner. Dito, yung tingin natin mas malayo na. Ang focus natin, ang pagbuo ng isang matatag na future fund para sa comfortable na retirement. Hay, ito yung pangarap, 'di ba? Yung mag-retire na payapa, na walang iniisip na problema sa pera. Pero linawin natin ha, hindi ito nangyayari dahil sa swerte o tsamba. Ito ay resulta ng mga desisyon at ng pagpaplanong ginagawa natin ngayon. By design yan. So, anong mga tools natin para dyan? Unahin natin ang pera. Ito ay isang special na retirement account na mismong gobyerno ang may gawa para tulungan tayong mag-ipon. At ang pinaka-magic niya, yung mga kasama niyang tax benefits. Okay, so ano ba yung mga perks na yan? Well, una, may 5% tax credit ka sa bawat contribution mo. Ibig sabihin, bawas yan direkta sa babayaran mong income tax. Pangalawa, lahat ng kikitain ng pera mo sa loob ng pera account, 100% tax-free. Walang kahati ang gobyerno. At pangatlo, in case may mangyari sa'yo, hindi ito kasama sa babayarang estate tax. Ang ganda, di ba? Ito pa yung isa na siguradong pamilyar ka na, yung sikat na Pag-ibig MP2. Basically, isa itong voluntary savings program ng Pag-ibig na nagbibigay ng mas mataas na tubo o dividendo at syempre, garantisado ng gobyerno natin. Ang ganda sa MP2 ay yung dividend rates niya. Historically, consistent na mataas, madalas nasa 6 to 7.5% kada taon. Tapos, flexible siya.
pwedeng isang bagsakan lang ang hulog mo o buwan-buwan. At yung pinaka-importante para sa marami, government guaranteed siya, so may peace of mind ka talaga. Ngayon, ang tanong, pera o MP2? Alin ang para sa'yo? Depende yan sa goal mo. Kung ang tingin mo ay super long-term, yung para talaga sa retirement at gusto mong i-maximize yung tax benefits, para sa'yo ang pera. Pero kung may mga medium-term goals ka, sabihin nating in 5 to 10 years, magandang option ng MP2. Ang mahalaga, alam mong pareho silang magandang paraan para palaguin ang pera mo. Okay, fast forward tayo, dumating na tayo sa edad na 60. Pero teka, hindi ito yung dulo ng laro. Actually, dito pa lang nag-uumpisa ang pag-unlock ng napakaraming rewards. Welcome to Level 60! Katulad na lang ng kwento nitong si Barbie, isang Pinoy nurse. Nung umuwi siya sa Pilipinas para magbakasyon, doon niya na-realize. Sabi niya, wow, hindi ko alam na ganito pala kasarap maging senior citizen dito. Marami kasi talagang benefits na nag-aabang. At syempre, ang bida sa lahat ng perks ay yung 20% senior citizen discount. At hindi to basta-basta. Isipin mo, sakop nito ang gamot, pagkain mo sa restaurants, yung piling groceries, pamasahe sa jeep, bus, eroplano, pati na rin sa sine. Ang laking tulong at tipid niyan sa pang-araw-araw. At teka, may good news pa. Dahil simula sa huling bahagi ng 2024, ayon sa DOH, hindi na raw kailangan yung purchase booklet para sa discount sa gamot. Senior Citizen ID at reseta na lang ang kailangan. Wow, di ba? Malaking ginhawa yan para sa ating mga nakatatanda. Less hassle! Pero bukod sa mga discounts, may mas malalim pang suporta. Pag-usapan naman natin yung ginintuang suporta na binibigay ng gobyerno para sa ating mga pinarangalang nakatatanda. Okay, pakinggan nyo to, lalo na para sa mga may SSS pension. May napakalaking pagbabago na paparating. Simula September 2025, magkakaroon ng 3 sunod-sunod na taon ng pagtaas sa pensyon. Kung makikita nyo dito sa table, yung kabuang increase ay aabot ng halos 33% para sa mga retirement and disability pensioners. Napakalaking bagay nito para sa kanilang araw-araw na pangangailangan. At bilang pagkilala sa mahabang buhay, meron na tayong Expanded Centenarian Act. Ang ganda nito kasi hindi mo na kailangang hintayan yung edad na 100 para makatanggap ng cash gift. Simula sa edad na 80, may 10,000 pesos ka nang matatanggap. Tapos, uulitin yan kada 5 taon. Sa 85, 90, 95, hanggang sa dulo, sa edad na 100, isang malaking 100,000 pesos naman ang matatanggap mo. Okay, so ngayon, pagsama-samahin natin lahat ng napag-usapan natin. Buuin natin yung isang malinaw at simpleng blueprint para sa buong financial life mo. So eto na yung cheat sheet, 3 yugto lang. Sa saver stage, yung mga unang taon mo, ang sandato mo ay digital banks para sa mataas na interest. Pagdating sa planner stage, yung gitnang bahagi ng career mo, ang gamit mo naman ay PRER at MP2 para sa tax benefits at malaking dividends. At pagdating sa retiree stage, yung senior ID mo ang magiging susi mo sa mga diskwento at cash gifts. Simple lang, di ba? So ayan, hawak mo na ang blueprint. Alam mo na ang mga dapat gawin sa bawat yugto ng buhay mo. Ang natitirang tanong na lang ay, kailan ka magsisimula? Tandaan, ang pagbuo ng isang matatag na kinabukasan ay laging nagsisimula sa isang desisyon at isang maliit na hakbang. So ang tanong ko sa'yo, anong magiging unang hakbang mo?